Dobardan! Ayan, nagbabalik na naman tayo para sa bagong kaalaman tungkol sa pagpapakasal. Kahapon, ang topic natin is about sa mga requirements na kinakailangan kapag tayo mga Pilipino ay magpapakasal sa isang foreigner. Tapos na tayo sa mga requirements na kinakailangan natin. So, ngayon naman ang topic natin ay kung paano i-process ang inyong kasal. Bago po tayo magpatuloy, mangyari po sanang mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel at Mr. and Mrs. K Vlog. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago nating upload na videos. Maaari nyo rin po kaming sundan sa iba pa naming social media accounts sa iba't ibang platforms na nakalagay po sa ating screen. Maraming salamat po! Paalala lang po, ako po ay hindi eksperto o profesional. Ang bidyong ito ay base lamang sa aking experience at kaunting research upang makatulong o makadagdag kaalaman sa mga kababayan natin na nangangailangan ng kaunting impormasyon tungkol sa topic na ito. Number 1 na dapat nyo pong gawin ay magpunta kayo sa munisipyo para magpa-set up ng seminar. Kasi, hindi naman po kayo agad-agad masi-seminar dahil karaniwan po, marami po talagang nakapila para sa seminar. Pangalawa, kapag tapos na po yung seminar ninyo, meron po silang ibibigay na Certificate of Compliance. Isa po yan sa magiging requirements para sa inyong marriage. And pangalawa, bibigyan po nila kayo ng application for marriage license. And then, kapag tapos na po kayo mag-seminar, nabigay na yung Certificate of Compliance and application for marriage license, pwede na po kayo mag-submit sa munisipyo para ipasa itong documents na to kasama yung mga documents na binanggit ko kahapon. Nasa isang video ko po yun, hanapin nyo na lang. Doon po sa application, i-make sure nyo po na walang mali sa inyong pipilapan doon sa application form na binigay mula sa seminar. I-double, triple, whatever, i-check nyo po ng maigi na wala pong mali sa pipilapan yung form para sa marriage license kasi hindi na po mababago yan. Mahal po magpa-correct spelling kapag yan po ay naipasok na sa PSA. May bayad po kada letra. Kaya i-check nyo pong maigi ang application nyo. After that, kapag na-approve ng munisipyo yung mga documents na pinasa nyo, maghihintay po kayo ng 11 days bago lumabas yung marriage license. After 11 days, paglabas ng marriage license, tsaka pa lang po kayo pwede mag-set ng date ng inyong kasal. Siyempre, maghihintay po kayo ng 11 days. Doon sa 11 days na yon, pwede na po kayong maghanap ng pastor or kung sino man na magkakasal sa inyo. I-make sure nyo po na lihitimo at may kakayahan siyang mag-submit ng inyong application sa civil registrar. And then, tapos na po yung kasal nyo, no? Tapos na yung ceremony nyo. After that, kapag na-approve na po yung application nyo sa civil registrar, maibibigay po sa inyo si pastor na papers na dadalhin nyo sa munisipyo. At doon sa munisipyo, meron pong mag-a-assist sa inyo para mag-fill up pa ng ibang application for certified true copy. Meron pong taong mag-a-assist sa inyo sa munisipyo para magpanotaryo ng inyong certified true copy. And then, after nun, kapag nanotaryo na po yung CTC nyo, magbibigay po sila sa inyo ng date kung kailan po kayo pwede makakuha ng PSA na marriage certificate.
Yun lang po. Maraming salamat po. Sana po nakatulong sa inyo. Ciao!